pamamagitan ng ipadadala namin ito sa inyong lakot. Dito ay sinabi nila, kung ipadadala ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel, kung huwag ninyong ipadala, iyon na walang handog. Sapagkat dapat na kayo magbigay sa kanya ng handog. Ukol sa pagkakasala, kung maggagayon ay gagayin kayo, at malalaman ninyo kung bakit hindi humihiwalay sa inyo ang kanilang kamay. Dahil dito ay sinabi nila, ano ang handog ukol sa pagkakasala na dapat namin ibigay sa kanila? At sinabi nila, ayon sa bilang ng mga Panginoon ng alyansa ng mga Filisteo, 5 ginitong almoranas at 5 ginitong Heboa. Sapagkat ang bawat isa sa inyo at sa inyong mga Panginoon ng alyansa ay may magkakatulad na sarot. At gagawa kayo ng mga larawan ng inyong mga almoranas at mga larawan ng inyong mga Heboa na sumisira sa lupain. At magbibigay kayo ng kaluwalhatian sa Diyos ng Israel. Marahil ay pagagaling niya ang kaniyang kamay mula sa inyo at sa inyong Diyos at sa inyong lupain. Isa pa, bakit ninyong gagawin manhid ang inyong puso kung paano ginawang manhid ng Ehipto at ni Faraon ang kanilang puso? Hindi ba nang makitungo siya sa kanila nang may kabagsikan ay pinayaon nila sila at yumaon sila? At ngayon ay kumuha kayo at gumawa kayo ng isang bagong karwahe at 2 baka na nagpapasuso na hindi pa napapatungan na pamatok. At isisipong ninyo sa karwahe ang mga baka at babalikin ninyo sa bahay ang kaniyang mga guya mula sa pagsunod sa kanila. At kukunin ninyo ang kaban ni Yehova at ilalagay ninyo iyon sa karwahe. At ang mga ginito ang bagay na ibibigay ninyo sa kanila bilang handog ukol sa pagkakasala ay ilalagay ninyo sa isang kahon na nasa tabi ni Yaon. At ipadadala ninyo iyon at iyon ay yayaon. At isignan ninyo kung iyon ay umahon sa daan patungo sa teritoryo nito sa Beth-Semes. Siya nga ang gumawa sa atin ng malaking kasamaang ito. Ngunit kung hindi, malalaman niya natin na hindi ang kanila